Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa ilalim ng mainit na araw ng tag-araw, nagtipon ang mga tao sa liwasan ng isang maliit na nayon. Ang ingay ng mga ibon ay tila tumigil habang si Rabbi Eliezer, ang pinakamatandang lalaki sa kanilang bayan, ay umupo sa gitna. Hawak niya ang isang lumang scroll, makinis na ang gilid sa dami ng beses na binasa ito ng kanyang mga ninuno. Sa unahan ng grupo, isang batang lalaki, si Eli, ang nakatitig sa Rabbi. Ang kanyang mata ay puno ng kuryosidad at sa wakas, hindi na siya nakatiis. Rabbi, tanong niya, bakit hindi tayo kumakain ng baboy? Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mukha ng Rabbi. Napakagandang tanong, Eli, sagot niya. Ang tanong na iyan ay itinatanong ng bawat henerasyon. At tulad ng bawat tanong, ang sagot nito ay may mas malalim na kwento kaysa sa inaakala natin. Nagkatinginan ang mga tao. Ang ilan ay matagal nang alam ang sagot, ngunit mas pinili nilang makinig. Ang iba naman ay nagtanong din ng parehong bagay noong kanilang kabataan, ngunit ngayon ay nais nilang marinig ito mula sa perspektibo ng Rabbi. Ang sagot, patuloy niya, ay nasa ating kasaysayan ng kalayaan, pananampalataya, at pagsunod. Tumahimik ang lahat habang sinimulan ni Rabbi Eliezer ang kwento ng kanilang mga ninuno. Inilarawan niya ang pagtakas ng mga Israelita mula sa Ehipto, ang init ng disyerto, ang takot na makulong muli, at ang kamanghamanghang paghati ng dagat na pula. Ang kanyang boses ay tila may ritmo, at bawat salita ay bumalot sa kanilang imahinasyon. Ngunit matapos ang kalayaan, sabi niya, kinailangan nilang harapin ang bagong hamon, paano mabubuhay bilang isang bayan ng Diyos. At dito dumating ang mga batas na binigay kay Moises sa bundok ng Sinai. Ang grupo ay tila nahila sa kasaysayan. Isang kabataang babae, si Miriam, ang nagtaas ng kamay. Rabbi, bakit kailangang may batas? Hindi ba't malaya na sila mula sa Ehipto? Tumango si Rabbi Eliezer. Miriam. Ngunit ang kalayaan ay hindi lamang tungkol sa pagtakas mula sa tanikala. Ito'y tungkol sa paghubog ng disiplina at pananampalataya. Ang Diyos ay hindi lamang nais palayain ang kanyang bayan sa pisikal na pagkaalipin, kundi pati sa espiritual na pagkaalipin. Habang nagkukwento siya, inilarawan niya kung paano sa aklat ng Levitico, idineklarang imarumi ang baboy. Ang batas na ito, sabi niya, ay hindi lamang para sa kalinisan, kundi isang tanda ng kabanalan. Ang pagkain, sabi ng Rabbi, ay hindi lamang para sa tiyan. Ito'y para rin sa puso. At ang Diyos ay nagbigay ng mga batas upang paalalahanan tayo na tayo ay kanyang mga anak. Ngunit hindi laging madali ang pagsunod. Inalala ni Rabbi Eliezer ang kwento ng isang lalaki mula sa kasaysayan ng kanilang bayan, si Asher. Sa kwento, si Asher ay tinukso ng mga dayuhang nag-aalok ng pagkain mula sa baboy. Sa gitna ng gutom, nagpasya siyang tikman ito, at ang kanyang aksyon ay naging sanhi ng malaking sigalot sa kanilang kampo. Ang kwento ni Asher ay nagpakita kung gaano kahalaga ang pagsunod sa batas bilang tanda ng tiwala sa Diyos. Habang isinasalaysay ang kwento, ang mga tao ay tila nalagay sa sitwasyon ni Asher. Ang ilan sa kanila ay tahimik na nagtatanong sa kanilang sarili, ano ang gagawin ko kung ako si Asher? Makikinig ba ako sa Diyos o susuko sa tukso? Ang batas, pagtatapos ng Rabbi, ay hindi lamang tungkulin. Ito'y paalala ng ating relasyon sa Diyos. Hindi dahil masama ang baboy, kundi dahil ito ang paraan ng Diyos upang turuan tayo ng kabanalan. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, iniwan ng Rabbi ang kanyang mga nakikinig ng isang hamon. Ang pagsunod sa batas ay hindi madali, sabi niya. Ngunit ito ang ating tanda ng tiwala sa Kanya. Kaya tuwing pipili tayo ng ating kakainin, isipin natin, para ba ito sa Diyos? Ang mga tao ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, dala ang bigat ng aral sa kanilang puso. Ngunit habang ang karamihan ay pauwi na, isang matandang lalaki ang nanatili sa likuran, nakatayo sa lilim ng isang puno. Tahimik niyang pinanood ang Rabbi habang ito ay naglalakad palayo. Sa ilalim ng kanyang hininga, sinabi niya, ngunit paano kung ang batas ay may mas malalim pang layunin? Paano kung may higit pa rito na hindi pa natin nauunawaan? Sa ilalim ng mainit na araw ng disyerto, naglalakbay ang mga Israelita, ang bagong pinalayang bayan mula sa Ehipto. Ang init ay tila nagpapabigat sa kanilang hakbang, at ang kanilang mga bibig ay tuyo mula sa gutom at uhaw. Sa gitna ng hanay, naroon si Moises, ang pinuno nilang hinirang ng Diyos, tangan ang kanyang tungkod at ang kanyang pananampalataya.
Ngunit sa likod niya, ang mga bulong ng pagkadismaya ay nagsisimula ng lumakas. Moises, sigaw ng isang lalaki, na halos pumutok ang tinig sa galit. Ano ang gagawin natin ngayon? Dinala mo ba kami dito para mamatay sa gutom? Tumigil si Moises at tumingin sa likuran. Nakita niya ang mga mukha ng kanyang mga tao, puno ng takot, galit, at kawalan ng tiwala. Tumalikod siya muli, humarap sa disyerto, at bumuntong hininga. Sa tabi niya, si Aaron ay lumapit, pabulong na nagsabi, "Kapatid, kailangan nating humingi ng tulong sa Diyos." Hindi na nila kaya ito. Tumango si Moises, tahimik na lumuhod sa lupa, at ibinaba ang kanyang mukha sa buhangin. "Panginoon," wika niya sa kanyang panalangin, "ikaw ang nagpalaya sa amin. Bigyan mo kami ng sagot." Kinabukasan, sa pagbangon ng araw, ang lupa sa paligid ng kampo ay natakpan ng tila hamog. Habang ito'y unti-unting naglaho sa init ng araw, naiwan ang isang bagay na hindi pa nila nakita kailanman, maliliit na butil na parang tinapay. Nagkatinginan ang mga tao, nagtataka kung ano ang kanilang nakikita. "Mana," sabi ni Moises, ang kanyang boses ay puno ng kasiguruhan. "Ito ang tinapay na galing sa langit. Kunin niyo ang sapat lamang para sa araw na ito. Huwag kayong mag-imbak, sapagkat magbibigay ang Diyos araw-araw." Sinunod ng karamihan ang utos ni Moises, ngunit may ilan na nagduda at nag-imbak para sa susunod na araw. Kinabukasan, ang mana sa kanilang mga sisidlan ay nabulok at naging pugad ng mga uod. Ang aral ay naging malinaw, kailangan nilang magtiwala sa Diyos araw-araw. Habang lumilipas ang mga linggo, natutunan nilang umasa sa biyaya ng Diyos. Ang mana ay naging simbolo ng kanilang relasyon sa Kanya, isang paalala na sila ay Kanyang bayan, at Siya ang magbibigay ng kanilang pangangailangan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, narating nila ang bundok Sinai. Ang bundok ay nabalot ng ulap at ang mga kulog ay narinig mula sa kalayuan. Ang presensya ng Diyos ay halatang halata, at ang mga tao ay natigilan sa takot at paggalang. Isang araw, tinipon ni Moises ang mga pinuno ng tribo sa gitna ng kampo. "Ang Diyos ay nagnanais makipagtipan sa atin," wika ni Moises, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. "Ngunit bago tayo maging kanyang bayan, kailangan nating makinig sa kanyang mga utos at sumunod." "Kailangan bang sumunod ang lahat?" tanong ng isang babae na nasa unahan ng grupo. Si Miriam, isang matapang na babae, ay tumayo at tinitigan si Moises ng direkta. Sagot ni Moises, ngumiti. "Hindi tayo pinili ng Diyos upang maging katulad ng ibang mga bansa. Tayo'y hinirang upang maging kanyang mga anak, isang bayan na banal." Kinabukasan, si Moises ay umakyat sa bundok. Ang ulap ay parang nilamon siya habang ang mga tao sa kampo ay tahimik na naghintay. Pagkalipas ng 40 araw, bumaba siya mula sa bundok, hawak ang 2 tabletang bato. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag, at ang kanyang presensya ay nagdala ng pagkamangha at takot sa lahat ng nakakita sa kanya. "Pakinggan niyo ang mga batas ng Diyos," sigaw ni Moises. Isa-isa niyang binasa ang mga utos, kasama na ang mga batas sa pagkain. Ang baboy, sinabi niya, ay marumi. Ang mga hayop na may biyak na kuko, ngunit hindi ngumunguya, ay hindi rin maaaring kainin. At ang mga hayop mula sa tubig na walang kaliskis o palikpik, tulad ng hipon, ay ipinagbawal din. "Bakit bawal ang baboy?" tanong ng isang matandang lalaki na nasa gilid ng grupo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Ang batas ay hindi tungkol sa baboy," sagot ni Moises. "Ito'y tungkol sa pagsunod. Ang mga batas na ito ay tanda ng ating relasyon sa Diyos. Sa bawat desisyon natin, ipinapakita natin na tayo ay kanyang bayan." Sa mga sumunod na araw, unti-unti nilang natutunan ang halaga ng batas. Ang disyerto ay naging kanilang paaralan, at ang mga utos ng Diyos ay nagturo sa kanila ng disiplina. Ngunit sa bawat aral, may dumating na pagsubok. Si Benjamin, isang kabataang lalaki, ay inalok ng baboy ng isang banyaga kapalit ng pilak. Ngunit tumanggi siya, kahit na nangangahulugan ito ng pagkawala ng malaking yaman. Ang pagtanggi ni Benjamin ay nagdala ng paggalang sa kampo. Sa harap ng tukso, pinili niyang manatiling tapat sa Diyos. Ang ating pagsunod, sabi ni Moises sa harap ng lahat, ay hindi lamang tungkol sa ating katawan. Ito'y isang akto ng pagsamba. Habang ang araw ay lumulubog, iniwan ni Moises ang kampo ng isang mahalagang paalala. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng batas upang tayo'y parusahan. Binibigyan niya tayo ng batas upang tayo'y maging Kanya. Ang pagsunod ay ang ating sagot sa Kanyang pagmamahal. Sa gitna ng kampo, habang ang apoy ng gabi ay naglalagablab, nagtipon ang mga tao.
Ang kanilang mga puso ay puno ng kaba, ngunit sa likod nito ay naroon ang lumalaking pananampalataya. Sa wakas, nauunawaan nila, ang bawat batas ay tanda ng biyaya ng Diyos. Sa dapitapo ng disyerto, ang malamig na hangin ay dahan-dahang bumalot sa kampo ng Israelita. Ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, ngunit ang kanilang mga mata ay laging nakatuon sa bundok ng Sinai, tila binabantayan ang ulap na tila nakapatong dito. Sa kalagitnaan ng kampo, si Miriam ay nakaupo kasama ang kanyang mga kaibigan, nag-uusap habang naghahanda ng pagkain. Palagay mo ba, Miriam, tanong ni Lee, isa sa kanyang mga kaibigan, ang lahat ng batas na ito ay para sa ating kabutihan? O isa lamang itong pagsubok sa ating pasensya? Tumigil si Miriam sa kanyang ginagawa, tinitigan ang malayong bundok, at nagsalita, ang mga batas ay higit pa sa simpleng pagsubok, Lee. Naniniwala akong ang mga ito ay isang paraan upang ipaalala sa atin kung sino tayo at kung kanino tayo nabibilang. Ngunit minsan ay iniisip ko rin kung naintindihan ko talaga ang lahat. Ang kanilang usapan ay naputol nang dumaan si Benjamin, ang binatang nakilala ng marami sa kampo bilang isang taong matatag sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang pagtanggi sa alok na pilak mula sa isang banyaga ay usap-usapan pa rin sa kampo. Tumigil siya sa harapan ng mga babae, ngumingiti ng bahagya. Narinig ko ang usapan niyo, sabi niya habang nakangiti kay Miriam. Kung minsan, hindi naman natin kailangang maunawaan ang lahat. Ang mahalaga ay ang ating pagsunod. Ngumiti si Miriam pabalik. Benjamin, ngunit hindi ba mas magaan sa puso kung naintindihan natin ang dahilan? Tumango si Benjamin, ngunit bago siya makasagot, isang boses ang narinig mula sa gitna ng kampo. Isang matandang lalaki, si Ezra, ang tumayo sa harapan ng isang grupo ng mga tao, hawak ang kanyang baston. Mga kapatid, sigaw niya, pakinggan niyo ang sinabi sa akin ni Moises ngayong araw. Sa gitna ng kampo, nagtipon ng mga tao upang pakinggan si Ezra. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng kasiguruhan. Sinabi ni Moises na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mga batas upang tayo'y maging banal. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa pagkain. Ito'y tungkol sa ating buong pamumuhay. Ang ating pagkain, ang ating kilos, maging ang ating iniisip, lahat ng ito ay dapat maging dalisay. Isang lalaki mula sa likuran ang nagtanong, paano natin mapapanatili ang kadalisayang iyan, Ezra? Sa gitna ng disyerto, napakaraming tukso, napakaraming kahinaan. Tumawa si Ezra, isang malalim na tunog na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ah, kaibigan, iyan ang hamon. Ngunit tandaan mo ito, ang batas ay narito hindi upang parusahan tayo, kundi upang gabayan tayo. Kapag nagkamali tayo, may biyaya pa rin. Habang siya'y nagsasalita, ang mga tao ay tila nakinig ng mas malalim, ang bawat salita ay parang umaabot sa kanilang mga puso. Ngunit sa gitna ng grupo, may isang lalaki na tahimik na nakaupo, ang kanyang mga mata ay tila hindi sa kampo kundi sa malayong abot tanaw. Pagkalipas ng ilang araw, habang ang kampo ay abala sa kanilang paghahanda para sa susunod na paglalakbay, isang kakaibang balita ang kumalat. Si Levi, isang tagapagbantay ng mga hayop, ay natagpo ang nagdala ng karne ng baboy sa kampo. Ang balita ay mabilis na kumalat, at ang buong kampo ay nagtipon sa harapan ni Moises upang humingi ng paliwanag. Dinala mo ba ito dito, Levi? Tanong ni Moises, ang kanyang boses ay puno ng otoridad ngunit may halo ring awa. Tumango si Levi, ang kanyang ulo ay nakatungo. Moises, ngunit hindi ko ito ginawa upang labagin ang batas. May nagbigay nito sa akin bilang regalo, at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Ang kampo ay napuno ng bulong-bulungan. Ang ilan ay nagalit, ang iba'y nalito. Ngunit si Moises ay tumingin kay Levi ng diretsyo sa mata, at ang kanyang sagot ay tahimik ngunit puno ng bigat. Ang batas ng Diyos ay hindi pabigat, Levi. Ito'y isang paalala ng ating kabanalan. Ngunit sa mga pagkakataong tulad nito, ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong pagsunod. Ang kanyang hinahanap ay ang puso ng pagsisisi. Lumapit si Aaron, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Levi. Magsisi ka, Levi. At hayaan mong makita ng Diyos ang iyong tapat na puso. Tumango si Levi, at mula noon ay naging mas maingat sa kanyang mga kilos. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng paalala sa kampo na ang batas ay hindi isang tanikala, kundi isang gabay patungo sa kabanalan. Sa huling bahagi ng gabi, habang ang kampo ay tahimik, si Miriam ay nakaupo malapit sa apoy kasama si Benjamin. Ang liwanag ng apoy ay naglalaro sa kanilang mga mukha habang sila'y nag-uusap.
Benjamin, sabi ni Miriam, ang kanyang boses ay mababa, halos bulong. Sa palagay mo ba, mauunawaan natin ang lahat ng ito balang araw? Tumingin si Benjamin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng lalim. Miriam, marahil hindi natin kailangang maunawaan ang lahat. Ang mahalaga ay alam nating ang Diyos ay nariyan, gumagabay sa atin, sa bawat hakbang. Ang malamig na ihip ng hangin sa disyerto ay tila nagdadala ng mga kwento mula sa malayo. Sa gitna ng karaniwan ng tahimik na gabi, nagtipon ang isang grupo ng mga manlalakbay sa ilalim ng malawak na kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap na parang mga mata ng Diyos na nakamasid sa kanila. Ang kanilang mga boses ay mahina, halos bulong, habang binubuksan ni Ahmad, isang batang lalaking may matalim na tingin, ang pag-uusap. Sinabi ng aking ama na may dahilan kung bakit hindi tayo dapat kumain ng baboy, sabi ni Ahmad, habang nilalaro ang isang bato sa kanyang kamay. Hindi lamang ito dahil sa kalinisan. Ito'y isang utos mula kay Allah. Si Zainab, ang nakatatanda sa grupo, ay tumingin sa kanya. Ahmad, wika niya, ang bawat utos mula sa kanya ay may layunin. Ngunit ang layunin na iyon ay higit pa sa pisikal na kadahilanan. Ito'y disiplina, pagtitiwala, pagsunod. Ang iba sa grupo ay tumango, ngunit isang binata, si Khalid, ang ngumiti ng bahagya. Ngunit Zainab, paano natin ipaliliwanag ito sa mga hindi nakakaunawa? Sa mga nagsasabing ang ating mga tradisyon ay masyadong mahigpit, masyadong makaluma. Kinabukasan, sa ilalim ng araw ng disyerto, dumating ang isang karavan na puno ng mga mangangalakal. Ang kanilang mga balikat ay balot ng tela, at ang kanilang mga kalakal ay nagningning sa ilalim ng araw, mga palamuti, tela, at mga pagkaing banyaga. Sa gitna ng ingay ng palengke, si Khalid ay nakatayo sa harapan ng isang tindero, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang mangkok na puno ng kakaibang karne. Baboy ito, sabi ng tindero, ang kanyang ngiti ay malawak. Masarap. Malasa. Subukan mo. Naging tahimik si Khalid. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang mga salita ni Zainab mula sa nakaraang gabi, ang pagsunod ay higit pa sa pagkain. Ito'y tanda ng ating pananampalataya. Ngunit sa harapan ng tukso, naroon din ang kuryosidad. Habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang inaabot ang karne, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Khalid! Tumigil siya, tumalikod, at nakita si Ahmad na nakatitig sa kanya. Hindi natin ito maaaring kainin, sabi ni Ahmad. Ito'y haram. Alam mo iyon. Tumawa ang tindero, tila natutuwa sa kanilang pag-aalinlangan. Bakit hindi? Hindi ba't ang pagkain ay para lamang sa tiyan? Ano ba ang masama rito? Tumingin si Khalid kay Ahmad, ang kanyang isipan ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa wakas, umatras siya. Tama ka, Ahmad. Hindi ko ito gagawin. Sa gabi, habang ang grupo ay muling nagtipon sa ilalim ng mga bituin, sinabi ni Khalid ang kanyang karanasan sa palengke. Ang lahat ay tahimik na nakinig at si Zainab ay ngumiti sa wakas. Khalid, sabi niya, ang ginawa mo ay hindi lamang para sa iyong sarili. Ginawa mo ito bilang pagsunod kay Allah. Ang bawat desisyon natin, gaano man kaliit, ay paraan ng pagsamba. Ngunit bakit baboy, Zainab? Tanong ni Khalid. Bakit napakahalaga nito? Umupo si Zainab nang mas malapit sa apoy, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng lakas. Sa Quran, malinaw ang utos ni Allah. Ang baboy ay hindi lamang marumi sa pisikal na anyo nito. Ito'y simbolo ng ating pagtitiwala. Kapag sumunod tayo, ipinapakita natin na ang ating pananampalataya ay higit sa ating mga kagustuhan. Ang halal at haram ay hindi lamang mga batas. Ito'y gabay upang ipakita ang ating debosyon. Sa sumunod na araw, habang ang karavan ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, isang lalaki mula sa labas ng kanilang grupo ang sumali sa kanila. Siya'y banyaga, ang kanyang kasuotan ay iba, at ang kanyang mga salita ay puno ng pagtataka. Bakit hindi kayo kumakain ng baboy? Tanong niya kay Zainab, habang sila'y magkatabing naglalakad. Hindi ba't masarap iyon? At ano ang masama kung kainin yon? Ngumiti si Zainab, ang kanyang mga mata ay puno ng tiyaga. Hindi ito tungkol sa lasa, sagot niya. Ito'y tungkol sa pagsunod. Ang aming pananampalataya ay nakaugat sa pagtitiwala kay Allah. Kapag sinabi niyang huwag, sinusunod namin yon hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Ang banyaga ay tahimik na nag-isip, ngunit sa wakas ay ngumiti rin. Isang malalim na dahilan, sabi niya. Mas malalim kaysa sa inaakala ko.
Habang ang araw ay lumulubog, ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng kakaibang ningning sa disyerto. Ang grupo ay muling nagtipon at sa gitna nila si Ahmad ay tumayo. Nakita natin ngayong araw kung paano tayo sinusubok, sabi niya. Ngunit nakita rin natin kung paano tayo ginagabayan ni Allah. Ang halal at haram ay hindi lamang mga batas. Ito'y mga landas patungo sa Kanya. Habang ang hangin ay unti-unting lumamig, ang grupo ay nanatili sa kanilang lugar, ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat at pananampalataya. Ang disyerto ay tahimik, ngunit sa ilalim ng mga bituin, ang kanilang kwento ay patuloy na binubuo, isang kwento ng pagsunod, pananampalataya, at pag-asa. Sa isang tahimik na umaga sa Galilea, ang liwanag ng araw ay bumalot sa lawa na parang gintong alon. Sa pampang nito, isang maliit na grupo ang nagtipon sa paligid ni Jesus. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-usisa at pananabik, sapagkat alam nilang anumang sasabihin niya ay maaaring magbago ng kanilang pananaw sa mundo. Rabbi, tanong ng isa sa kanila, bakit tayo kailangang sumunod sa napakaraming batas tungkol sa pagkain? Ano ang tunay na kahalagahan ng mga ito? Si Jesus ay ngumiti, ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihan. Tumayo siya, itinuro ang kalangitan, at nagsimula. Ang mga batas ay ibinigay upang turuan kayo ng kabanalan, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw sa hangin. Ngunit, katulad ng mga ugat ng punong kahoy, ang layunin nito ay upang dalhin kayo sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang inyong kinakain, kundi kung ano ang nasa inyong puso. Habang ang araw ay patuloy na umaangat, lumapit ang ilang pariseo, ang kanilang mga mukha ay puno ng paningita. Isa sa kanila, si Elizar, ang tumayo sa harapan ni Jesus at nagsalita ng may diin. Rabbi, bakit hindi sinusunod ng iyong mga alagad ang mga tradisyon ng ating mga ninuno? Hindi sila naghugas ng kamay bago kumain. Ang grupo ay nagkatinginan, ang tensyon ay naramdaman sa hangin. Ngunit si Jesus ay nanatiling kalmado. Tumayo siya ng diretsyo, tiningnan si Elizar sa mata, at nagsalita. Mga mapagkunwari, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan, ngunit hindi nawalan ng lambing. Sinasabi ninyo na iginagalang ninyo ang Diyos, ngunit ang inyong puso ay malayo sa Kanya. Ang inyong pagsamba ay walang kabuluhan, sapagkat itinuro ninyo ang mga utos ng tao bilang mga doktrina ng Diyos. Ang mga salita niya ay parang kidlat na tumama sa lupa. Ang mga tao sa paligid ay napaigtad, ngunit ang ilan ay nagbukas ang mga mata. Parang sa unang pagkakataon ay naunawaan nila ang kanyang ibig sabihin. Si Elizar ay napaatras, ngunit hindi siya sumuko. Ngunit paano mo maipapaliwanag ang mga batas na ito, Rabbi? Hindi ba't sinabi ni Moises na dapat tayong umiwas sa maruming pagkain? Tumingin si Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga tao sa paligid, at pagkatapos ay muling nagsalita. Hindi ba ninyo nauunawaan? Ang anumang pumapasok sa bibig ng tao ay hindi siya nadudungisan, sapagkat ito'y dumadaan lamang sa tiyan at inilalabas sa katawan. Ngunit ang lumalabas mula sa bibig, iyon ang nagmumula sa puso, at iyon ang nagpaparumi sa tao. Ang mga tao ay tahimik na nag-isip, ang ilan ay nagbulong-bulungan. Sa isang tabi, ang isang binata, si Thomas, ay lumapit kay Pedro. Ano ang ibig niyang sabihin? Tanong niya. Iyon ba'y nakangahulugan na lahat ng pagkain ay malinis? Narinig ni Jesus ang tanong at tumingin sa kanila. Thomas, sagot niya. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, nilinis ko ang lahat ng pagkain. Ngunit tandaan niyo, hindi ito tungkol sa pagkain. Ang tunay na kasamaan ay nagmumula sa loob, masasamang kaisipan, kasakiman, paninira. Ang puso ang kailangang maging dalisay. Habang ang grupo ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, lumapit si Pedro kay Jesus. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Panginoon, tanong niya, paano namin ipapaliwanag ito sa mga Hudyo na nasanay sa pagsunod sa batas sa pagkain? Paano nila ito matatanggap? Hinawakan ni Jesus ang balikat ni Pedro, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Pedro, sabi niya, hindi ito magiging madali. Ngunit tandaan mo ito, ang tunay na kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito'y tungkol sa katuwiran, kapayapaan, at kagalakan sa Espiritu Santo. Sa sumunod na mga araw, ang mga salita ni Jesus ay naging usap-usapan sa buong nayon. Ang ilan ay nagsabing siya'y isang rebelde, ngunit ang iba ay naniwalang siya'y nagdadala ng bagong liwanag. Sa bawat araw na lumipas, ang kanyang mensahe ay nag-ugat sa puso ng kanyang mga tagasunod, ngunit ang landas na kanilang tinatahak ay puno ng pagsubok.
Isang gabi, habang ang grupo ay nagtitipon sa paligid ng apoy, si Maria Magdalena ay nagsalita. Nararamdaman ko na ang sinasabi ng Rabbi ay higit pa sa mga batas. Ang kanyang mga salita ay parang bumabalik sa kung ano ang mahalaga, ang puso. Tumingin si Pedro sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kung gayon, dapat tayong maghanda. Sapagkat alam kong ang kanyang mga salita ay haharap sa matinding pagtutol. Ngunit kung ito ang landas ng Diyos, susundan natin ito, anuman ang mangyari. Habang ang liwanag ng apoy ay unti-unting nawawala sa dilim ng gabi, ang kanilang pananampalataya ay tila mas lalong nagningning. Ang mga salita ni Jesus ay patuloy na humuhubog sa kanila, isang paalala na ang kaharian ng Diyos ay hindi nakabatay sa panlabas na anyo kundi sa panloob na pagbabago. Ang gabi ay tahimik sa lungsod ng Joppa. Ang tunog ng mga alon ay dumadagundong mula sa dagat, at ang malamig na hangin ay dumadaloy sa makitid na mga lansangan. Sa isang maliit na bahay malapit sa dalampasigan, si Pedro ay nakaupo sa bubong, nananalangin. Ang kanyang puso ay puno ng mga tanong, hindi tungkol sa kanyang pananampalataya, kundi sa mga bagong hamon na hatid ng misyon na iniwan sa kanya ni Jesus. Panginoon, bulong niya habang nakatingin sa kalangitan. Ano ang susunod na hakbang? Paano namin maipapalaganap ang iyong salita sa mga hentil, kung ang aming mga batas ay humahadlang sa kanila na maging bahagi ng aming pamayanan? Habang siya'y nananalangin, ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit. Sa kanyang panaginip, isang kakaibang tanawin ang bumalot sa kanya. Ang langit ay tila nabuksan, at mula roon, bumaba ang isang malaking sisidlan na parang isang kumot na nakabuhol sa apat na sulok. Sa loob nito, naroroon ang lahat ng uri ng hayop, mga apat na paa, mga gumagapang sa lupa, at mga ibon sa himpapawid. Isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa langit. Pedro, tumayo ka. Patayin mo at kainin. Napabalikwa si Pedro, ang kanyang mukha ay puno ng gulat. Huwag po, Panginoon, sagot niya. Hindi ko kailanman kinain ang anumang marumi o karumal-dumal. Ngunit ang tinig ay muling nagsalita, mas malinaw, mas mariin. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ang eksenang iyon ay nangyari ng 3 beses, at sa bawat ulit, ang tinig ay nagdadala ng parehong mensahe. Nang magising si Pedro, ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Hindi niya mawari ang ibig sabihin ng panaginip. Habang iniisip niya ito, biglang may kumatok sa pintuan sa ibaba. Sa pintuan, 3 lalaki ang nakatayo, mga sugo mula sa isang Romanong centurion na nagngangalang Cornelio. Ang kanilang mukha ay puno ng paggalang habang sila'y nagsalita. Kami ay ipinadala ni Cornelio, isang taong may takot sa Diyos. Isang anghel ang nagpakita sa kanya at sinabing hanapin ka. Nais kanyang pakinggan. Nag-alinlangan si Pedro. Ang mga hentil ay itinuturing na marumi sa kanilang batas, at ang pakikisalamuha sa kanila ay laban sa tradisyon. Ngunit ang panaginip na kanyang naranasan ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Pagkaraan ng ilang sandali ng panalangin, tumango si Pedro. Sige, sabi niya. Ako'y sasama sa inyo. Sa bahay ni Cornelio, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Ang Romanong centurion ay nakatayo sa harapan ng kanyang pamilya at mga kaibigan, lahat ay naghihintay sa pagdating ni Pedro. Nang makita nila siya, si Cornelio ay lumuhod sa kanyang harapan bilang tanda ng paggalang. Tumayo ka, sabi ni Pedro, itinaas siya mula sa lupa. Ako'y tao rin lamang. Sa loob ng bahay, inilahad ni Cornelio ang kanyang kwento, kung paano siya nagdasal at nakatanggap ng mensahe mula sa isang anghel. Sinabi niya na tawagin ka, sapagkat may mga salitang ibabahagi ka na magdadala sa amin ng kaligtasan. Tumayo si Pedro sa gitna nila, ang kanyang boses ay puno ng tapang. Nauunawaan ko na ngayon, sabi niya, na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Ang kaligtasan ay hindi para sa mga Hudyo lamang, kundi para sa lahat ng tao, anuman ang kanilang lahi o kultura. Habang nagsasalita si Pedro tungkol kay Jesus, ang kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay, isang himala ang nangyari. Ang Espiritu Santo ay bumaba sa mga hentil, tulad ng nangyari sa mga Hudyo noong Pentecosts. Ang kanilang mga puso ay napuno ng kagalakan, at sila'y nagsimulang magpuri sa Diyos. Ang mga alagad na kasama ni Pedro ay napatingin sa isa't isa, naguguluhan ngunit namamangha. Paano ito nangyari? Tanong ng isa. Paano natanggap ng mga hentil ang parehong biyaya? Ngumiti si Pedro, ang kanyang mukha ay puno ng liwanag. Ito ang sagot sa aking panalangin.
Ang Diyos ay hindi nagtatangi. Ang kanyang kaligtasan ay para sa lahat. Sa pagbabalik sa Jerusalem, kinailangan ni Pedro na ipaliwanag ang nangyari sa ibang mga alagad at mga Hudyo na nagdududa. Inilahad niya ang kanyang panaginip, ang mga pangyayari sa bahay ni Cornelio, at ang pagbuhos ng Espiritu Santo sa mga hentil. Sa huli, ang lahat ay natahimik. Isa sa mga nakatatanda ang tumayo at nagsalita. Kung ang Diyos mismo ang tumanggap sa kanila, sino tayo para tumutol? Mula sa araw na yon, ang mensahe ng kaligtasan ay naging bukas para sa lahat, isang bagong daan na hindi nabatay sa mga batas ng pagkain o sa mga hangganan ng kultura, kundi sa biyaya ng Diyos at sa pananampalataya kay Jesus. Ang araw ay mataas na sa langit nang dumating si Pedro sa Jerusalem. Ang kanyang paglalakbay mula sa bahay ni Cornelio ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual din. Ang kanyang isip ay puno ng katanungan, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay naroon ang matibay na katiyakan na ang Diyos ay gumagawa ng isang bago. Pagdating niya sa lungsod, agad siyang sinalubong ng mga kapatid sa pananampalataya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng halo-halong emosyon, may ilan na nagagalit, may ilan na naguguluhan, at may ilan na tila sabik na malaman ang kanyang kwento. Pedro, sabi ni Jacob, isa sa mga tagapanguna sa iglesia, narinig namin ang balita. Totoo bang nakisalo ka sa mga hentil? Pumunta ka ba sa kanilang bahay at kumain kasama nila? Tumayo si Pedro sa gitna ng silid, at ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Tumikim siya at nagsimulang magsalita. Ako'y pumunta sa kanilang bahay. Ngunit hindi ito isang simpleng desisyon. Hayaan niyong ikwento ko kung paano ako dinala roon ng Diyos. Sa kanyang mahabang paglalahad, ikinuwento ni Pedro ang lahat ng nangyari, ang kanyang panaginip sa Joppa, ang mga lalaki mula kay Cornelio, at ang pagbuhos ng Espiritu Santo sa mga hentil habang siya ay nagsasalita. Ang kanyang mga salita ay malinaw, puno ng pagmamalasakit, at bawat detalye ay naglalaman ng katotohanan. Mga kapatid, pagtatapos niya, nakita ko mismo ang ginawa ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay bumaba sa kanila tulad ng bumaba sa atin noong simula. Kung tinanggap sila ng Diyos, paano natin sila tatanggihan? Sa silid, may katahimikan. Ang ilan ay nagbubulungan, ngunit karamihan ay tahimik na nag-isip. Si Jacob ay tumingin kay Pedro, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Ngunit, Pedro, sabi niya, ang ating mga batas ay malinaw. Ang pagkain ng maruming hayop at pakikisalamuha sa mga hentil ay labag sa ating tradisyon. Sa gitna ng diskusyon, isang batang lalaki ang biglang nagsalita. Siya'y si Samuel, isa sa mga mas batang tagasunod ni Jesus. Ngunit hindi ba't si Jesus ang nagsabi na ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat? Hindi ba't kanyang nilinis ang lahat ng pagkain? Baka ito na ang oras upang tayo'y magbago. Ang kanyang tinig ay nagbigay ng kakaibang sigla sa silid. Si Jacob ay tumingin sa kanya, tila nagulat sa kanyang tapang. Sa wakas, tumayo ang isa pang nakatatanda, si Barnabas. Pedro, sabi niya, nakikita ko ang katotohanan sa iyong mga salita. Kung ang Diyos mismo ang nagbigay ng kanyang espiritu sa kanila, sino tayo upang maglagay ng hadlang? Sa sumunod na mga linggo, ang balita tungkol sa mga hentil na tinanggap ng Diyos ay kumalat sa buong iglesia. Habang marami ang natuwa, hindi lahat ay sang-ayon. May ilan na nanatiling mahigpit sa kanilang paniniwala na ang mga hentil ay kailangang sumunod sa batas ni Moises bago sila tanggapin bilang bahagi ng pamayanan. Isang araw, isang liham mula sa Antioquia ang dumating, naglalaman ng tanong na nagpabigat sa puso ng mga leader ng iglesia. Paano natin pakikitunguhan ang mga hentil na hindi sumusunod sa ating mga batas? Paano natin mapapanatili ang pagkakaisa sa ating pamayanan? Muling nagtipon ang mga leader sa Jerusalem upang pag-usapan ang isyong ito. Ang diskusyon ay mahaba at masalimuot, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang boses ni Pablo ang nagdala ng liwanag. Mga kapatid, sabi niya, ang ating layunin ay hindi upang pahirapan ang mga tao. Si Jesus ay dumating upang palayain tayo mula sa bigat ng batas. Ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang ating kinakain o sinusunod, kundi sa ating pananampalataya kay Kristo. Ang desisyon ng iglesia ay naging malinaw, ang mga hentil ay hindi kailangang sumunod sa lahat ng batas ni Moises upang maging bahagi ng pamayanan. Ang mga patakaran tungkol sa pagkain at tradisyon ay hindi na ituturing bilang hadlang sa paglapit sa Diyos. Ngunit kasabay nito, hinikayat nila ang lahat na igalang ang pananampalataya ng bawat isa upang mapanatili ang pagkakaisa. Ang balitang ito ay ipinaabot sa Antioquia, at ang mga hentil ay nagalak sa kalayaan na hatid ng biyaya ni Kristo.
Sa kabila ng mga hamon, unti-unting nahubog ang iglesia bilang isang pamayanan na nakabatay hindi sa batas, kundi sa pag-ibig at pananampalataya. Sa gabi ng desisyon, si Pedro ay naglakad mag-isa sa gilid ng ilog sa Jerusalem. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdala ng kapayapaan sa kanyang puso. Tumingin siya sa kalangitan at tahimik na nagpasalamat. Panginoon, bulong niya, ang iyong plano ay higit pa sa aming naiisip. Salamat sa iyong biyaya na sapat para sa lahat. Ang liwanag ng araw ay dumaan sa mga dahon ng isang puno ng olibo sa labas ng Antioquia, kung saan nagtipon ang isang grupo ng mga mananampalataya. Ang hangin ay puno ng tahimik na usapan, at sa gitna ng kanilang pagtitipon, si Pablo ay nakatayo sa harapan, hawak ang isang sulat mula sa Jerusalem. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng kababaang loob habang binabasa niya ang mga salitang nakasulat dito. Mga kapatid, sabi niya, ito ang desisyon ng iglesia sa Jerusalem. Hindi natin dapat gawing pabigat ang batas ni Moises para sa mga hentil. Ang kaligtasan ay nakasalalay sa biyaya ni Kristo, hindi sa mga gawa ng tao. Isang buntong hininga ng kaginhawahan ang dumaan sa buong grupo. Ang ilan sa kanila ay napangiti, habang ang iba ay tahimik na inisip ang kahulugan ng kalayaan na iyon. Si Lydia, isang babae na taga-Gresya, ay tumayo mula sa grupo at nagsalita. Pablo, tanong niya, ano ang ibig sabihin nito para sa amin? Kung hindi na kami kailangang sumunod sa mga batas tungkol sa pagkain, paano namin igagalang ang mga Hudyo na mahigpit na sumusunod sa mga ito? Tumango si Pablo, ang kanyang mukha ay puno ng kabaitan. Lydia, sabi niya, ang kalayaan na ito ay hindi dahilan upang hamakin ang iba. Ang ating layunin ay hindi lamang ang ating sariling kaligtasan, kundi ang pagkakaisa ng lahat ng mananampalataya. Ang respeto at pagmamalasakit ay bahagi ng ating pananampalataya. Habang lumilipas ang mga linggo, ang aral na ito ay naging hamon para sa komunidad. Isang araw, sa gitna ng pamilihan, nakita ni Marcus, isang binata mula sa Roma, si Ephraim, isang Hudyo, na tumangging kumain ng pagkain na inalok ng isang tindero. Si Marcus, na ngayoy kumbinsido sa kanyang kalayaan, ay tumawa ng mahina. Ephraim, sabi niya, bakit hindi ka kumain? Hindi ba't malinis na ang lahat ng pagkain? Si Ephraim ay tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiis. Marcus, sagot niya, ang pagkain na ito ay hindi tungkol sa pagiging malinis o marumi. Ito'y tungkol sa aking tipan sa Diyos. Bagamat may kalayaan tayo kay Kristo, para sa akin, ang pagsunod sa batas na ito ay isang tanda ng aking pananampalataya. Tahimik na nag-isip si Marcus. Ang kanyang pagtawa ay napalitan ng pag-unawa. Patawad, Ephraim, sabi niya. Hindi ko naisip ang kahulugan ng ginagawa mo. Mula ngayon, igagalang ko ang iyong paniniwala. Ang ganitong uri ng pag-uusap ay nagpatuloy sa maraming tahanan at pamilihan. Sa kabila ng kalayaan na tinatamasa ng mga hentil, natutunan nilang igalang ang mga tradisyon ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman, sa kabila ng kanilang matibay na paniniwala, ay unti-unting natutunan na tanggapin ang mga hentil bilang bahagi ng pamilya ng Diyos. Sa isang pagtitipon ng iglesia, si Barnabas ay tumayo sa gitna ng grupo at nagsalita. Mga kapatid, sabi niya, huwag nating kalimutan na ang ating kalayaan ay hindi isang lisensya upang magmayabang. Ang biyaya ni Kristo ay para sa lahat, at tayo ay tinawag upang mamuhay ng may pagmamalasakit at pagkakaisa. Habang siya ay nagsasalita, ang grupo ay napuno ng isang bagong uri ng pananampalataya, isang pananampalataya na hindi nakabatay sa mga hangganan ng batas, kundi sa biyaya at pagmamahal ng Diyos. Isang gabi, si Pablo ay nakaupo sa tabi ng apoy kasama si Silas. Ang kanilang usapan ay tahimik, ngunit puno ng kahulugan. Pablo, sabi ni Silas, sa tingin mo ba, matatanggap ng lahat ang pagbabago na ito? Marami pa rin ang mahigpit sa kanilang paniniwala. Tumingin si Pablo sa apoy, ang kanyang mukha ay napuno ng kababaang loob. Hindi lahat ay agad na mauunawaan, sabi niya. Ngunit hindi natin tungkulin na baguhin ang kanilang puso. Ang Espiritu Santo ang gagawa ng trabaho na iyon. Tayo ay tinawag lamang na magturo at magmahal. Sa kanilang katahimikan, naramdaman nila ang presensya ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng hamon, alam nilang ang kanilang misyon ay hindi nakabatay sa kanilang sariling kakayahan, kundi sa biyaya ng Diyos na kumikilos sa lahat ng bagay. Habang ang buwan ay sumilay sa langit, ang iglesia sa Antioquia ay patuloy na lumago. Ang kanilang kwento ay naging kwento ng bawat mananampalataya, isang paalala na ang tunay na pagsamba ay hindi nakasalalay sa kung ano ang kinakain o ginagawa,
kundi sa kung paano nabubuhay ang puso sa liwanag ng biyaya ng Diyos. Ang liwanag ng araw ay tumama sa mga bubong ng isang maliit na nayon sa gilid ng disyerto, kung saan nagtipon ang isang grupo ng mga tao sa ilalim ng isang malaking puno. Ang kanilang mga mukha ay puno ng iba't ibang emosyon, kuryosidad, takot at pananabik. Ang kanilang tagapagsalita, si Malik, ay nakatayo sa gitna, hawak ang isang malawak na scroll. Mga kaibigan, wika ni Malik, narito tayo upang pag-usapan ang isang bagay na mas malalim kaysa sa kung ano ang nasa ating mga plato. Ang pagkain, sa bawat kultura, ay nagiging tanda ng pananampalataya, pagkakakilanlan, at disiplina. Ngunit paano tayo magpapatuloy sa isang mundo kung saan ang ating mga tradisyon ay tila nalilito sa mga bagong pananaw? Habang nagpatuloy ang talakayan, tumayo si Lila, isang babae mula sa kabilang nayon. Malik, sabi niya, kami sa aming komunidad ay mahigpit na sumusunod sa halal. Ngunit paano natin maipaliliwanag sa iba kung bakit mahalaga ito? Ang ilan ay hindi nakakaunawa at ang iba ay tumatawa sa ating disiplina. Ngumiti si Malik at ang kanyang mga mata ay nagbigay ng katiyakan. Lila, ang pagkain ay hindi lamang para sa tiyan. Ito ay para sa puso at kaluluwa. Ang pagsunod sa halal ay hindi lamang tungkol sa batas. Ito'y tanda ng ating pagtitiwala kay Allah. Ang ating disiplina ay paraan upang mapanatili ang ating relasyon sa Kanya. Ang grupo ay tahimik na nag-isip. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang tumayo si Elias, isang batang lalaki mula sa lungsod. Hindi ba't ang mga Kristiyano ay kumakain ng baboy? Bakit sila'y malaya sa mga batas na ito? Habang si Malik ay naghahanda ng sagot, isang matandang lalaki mula sa gilid ng grupo ang nagsalita. Ako'y nakarinig ng kwento tungkol sa kanila, sabi niya. Sinabi nilang si Jesus ay nagbigay ng bagong pananaw. Ang batas, ayon sa kanila, ay hindi na mahalaga tulad ng dati. Ang ilan ay nagtaas ng kilay, ngunit si Malik ay nanatiling kalmado. Sabi niya, ang mga Kristiyano ay may ibang pananaw. Sa kanila, ang kaligtasan ay dumating sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang kanilang pananampalataya ay walang disiplina. Ang pagkain ay patuloy na may malalim na kahulugan sa kanilang buhay, ngunit sa ibang paraan. Habang ang araw ay lumubog, ang mga usapan ay naging mas personal. Tumayo si Farid, isang tagapangalaga ng mga hayop. Sa aming bayan, sabi niya, ang pagkain ay isang paraan ng pagkakaisa. Sa tuwing naghahanda kami ng halal na pagkain, nararamdaman namin kami isang pamilya. Ngunit sa mundong ito na napakaraming kultura, paano natin mapanatili ang ating pagkakakilanlan? Ang sagot ay nagmula kay Amina, isang babaeng nakaupo malapit sa apoy. Farid, sabi niya, ang ating pananampalataya ay higit pa sa pagkain. Ngunit ang pagkain ay paalala ng ating ugat, ng ating mga ninuno. Hindi mahalaga kung saan tayo naroroon, hanggat nananatili ang ating puso sa Diyos. Sa susunod na araw, isang bagong grupo ang dumating sa nayon. Ang ilan sa kanila ay Hudyo, at ang kanilang mga batas tungkol sa pagkain ay agad na naging paksa ng talakayan. Si Miriam, isang Hudyo na dumaan sa maraming nayon, ay nagkwento ng kanilang pagsunod sa kashrut. Ang aming mga batas, sabi niya, ay higit pa sa tradisyon. Ito'y aming tipan sa Diyos. Sa bawat pagkain, ipinapaalala nito sa amin na kami kanyang bayan. Ngunit natutunan din naming igalang ang iba. Sa mundong ito, hindi na madali ang pagsunod sa kashrut, ngunit ginagawa namin ito dahil ito ang aming pananampalataya. Habang nagpatuloy ang mga kwento, isang banyaga mula sa ibang nayon ang tumayo. Ako'y walang pananampalataya, sabi niya, ngunit ako'y nabighani sa inyong disiplina. Ang inyong mga batas, ang inyong paniniwala, lahat ng ito ay parang isang sayaw na nag-ugnay sa inyo sa inyong Diyos. Ngumiti si Malik at ang kanyang boses ay puno ng kababaang loob. Ang pagkain, sabi niya, ay isang paalala na ang bawat bahagi ng ating buhay ay maaaring maging banal. Anuman ang ating relihiyon, anuman ang ating tradisyon, ito'y isang pagkakataon upang ipakita ang ating pananampalataya. Sa huling gabi ng kanilang pagtitipon, ang grupo ay nagtipon sa paligid ng isang malaking mesa na puno ng iba't ibang pagkain. Ang ilan ay halal, ang iba ay hindi. Ngunit ang pagkakaiba ay hindi naging hadlang sa kanilang pagkakaisa. Sa halip, ito'y naging pagkakataon upang magbahagi ng kwento, ng pananampalataya, at ng respeto. Habang ang mga bituin ay sumilay sa kalangitan, si Malik ay tumayo at nagsalita. Mga kaibigan, sabi niya, ang ating mundo ay puno ng pagkakaiba, ngunit ang ating Diyos ay isa.
Ano man ang ating kinakain, hanggat ito'y ginagawa natin ng may pasasalamat, ito'y isang anyo ng pagsamba. Huwag nating kalimutan na ang pagkain ay hindi lamang para sa ating katawan, kundi para rin sa ating espiritu. Ang sinag ng araw ay banayad sa umaga ng pagtitipon. Ang hangin ay puno ng pag-asa habang nagtipon ang isang grupo ng mga tao sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno. Ang kanilang mga mukha ay nakangiti, ngunit may kakaibang katahimikan na parang alam nilang ang araw na ito ay magiging mahalaga sa kanilang mga puso. Si Malik, ang kanilang tagapagsalita, ay nakatayo sa gitna, ang kanyang boses ay puno ng kababaang loob habang nagsimula siyang magsalita. Mga kaibigan, sabi niya, ang ating paglalakbay tungkol sa pagkain at pananampalataya ay nagturo sa atin ng maraming bagay. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang ating kinakain, kundi tungkol sa kung paano tayo namumuhay bilang mga anak ng Diyos. Habang siya'y nagsasalita, si Lila ay tumayo mula sa grupo, ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. Ngunit, Malik, sabi niya, paano natin mapanatili ang ating pananampalataya sa isang mundo na puno ng pagkakaiba? Hindi ba mahirap ang manatiling tapat sa ating mga tradisyon habang nakikisalamuha tayo sa iba't ibang kultura? Ngumiti si Malik at ang kanyang sagot ay mahinahon ngunit puno ng katotohanan. Lila, ang ating tradisyon ay hindi kailangang maging hadlang. Ito'y isang paalala ng ating ugat, ngunit hindi ito dahilan upang tayo'y magtangi ng iba. Sa halip, ang ating mga tradisyon ay dapat magdala ng liwanag, hindi ng dibisyon. Ang mga salita ni Malik ay tila nagdala ng kapayapaan sa grupo. Ngunit sa likod, si Elias, isang batang lalaki, ay nagsalita. Ngunit paano kung tayo'y husgahan? Paano kung ang ating pagsunod sa mga batas ng pagkain ay tignan bilang kahinaan o pagkukulang? Nagkaroon ng katahimikan, at sa wakas ay tumayo si Miriam, ang babaeng Hudyo na kasama nila mula pa noong simula. Elias, sabi niya, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa opinyon ng iba. Ang pagkain na ating sinusunod ay paalala ng ating ugnayan sa Diyos. Sa bawat kagat, ipinapaalala nito sa atin na tayo ay kanyang mga anak. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng iba, hanggat ang ating ginagawa ay mula sa ating puso. Sa likod ng grupo, isang matandang lalaki, si Farid, ay tumawa ng mahina. Totoo yan, Miriam. Ngunit huwag nating kalimutan na ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito'y tungkol sa kung paano tayo nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ang lahat ay napangiti. Ang kanilang mga puso ay tila napuno ng isang bagong uri ng katiyakan, isang pananampalatayang hindi natitinag ng opinyon ng iba, kundi nakaugat sa kanilang relasyon sa Diyos. Habang ang araw ay papalubog, ang grupo ay nagtipon sa paligid ng isang malaking hapagkainan. Ang mga pagkain ay iba't iba, may halal, may kosher, may mga pagkain karaniwang kinakain ng mga Kristiyano. Ngunit ang pagkakaiba ay hindi naging hadlang, ito ay naging pagkakataon upang magbahagi ng kwento at pananampalataya. Sa gitna ng kainan, tumayo si Malik at nagbigay ng huling salita. Mga kaibigan, sabi niya, ang ating paglalakbay ay nagturo sa atin na ang pagkain ay higit pa sa pisikal na sustento. Ito'y isang paalala ng ating relasyon sa Diyos, ng ating ugat, at ng ating misyon bilang kanyang mga anak. Ano man ang ating kinakain, gawin natin ito ng may pasasalamat at pagmamahal. Habang ang gabi ay lumalim at ang mga tao ay naghiwa-hiwalay, si Malik ay nanatili sa ilalim ng puno. Tumingin siya sa mga bituin at tahimik na nagdasal. Panginoon, sabi niya, salamat sa biyayang ito. Naway ang aming mga puso ay manatiling nakatuon sa iyo, anuman ang aming gawin, anuman ang aming kainin. Ang liwanag ng buwan ay bumalot sa nayon, at ang hangin ay puno ng kapayapaan. Ang kanilang kwento ay naging paalala na ang pananampalataya ay higit pa sa mga batas at tradisyon, ito ay tungkol sa puso, sa pagmamahal, at sa biyaya ng Diyos. Kung narating mo ang dulo ng video na ito, nais naming marinig mula sa iyo. Mag-iwan ka ng komento gamit ang salitang tapos upang malaman namin na isa ka sa mga nakarating hanggang sa huli. Huwag kalimutang ibahagi ang iyong mga iniisip tungkol sa mensahe at kung paano ito nakaantig sa iyo. Salamat sa iyong oras at naway patuloy kang gabayan ng Diyos.